with twists and turns and highs and low. Family moments, laughter bright, filling his days with pure delight. Rotary's call, a helping hand, serving others across the land. Sportscasting voice, clear and strong, sharing passion all along. Unboxing treasures, big and small, adventures waiting, standing tall. From early mornings, sweat and strain, to evenings calm, a sweet refrain. He balances it all with grace, a smile upon his weathered face. The court's his canvas, games his art, a beating rhythm in his heart. He coaches young minds, strong and bold, stories of triumph to be told. Life's a vlog, a daily show, with twists and turns and highs and low. Family moments, laughter bright, filling his days with pure delight. Rotary's call, a helping hand, serving others across the land. Sportcasting voice, clear and strong, sharing passion all along. Unboxing treasures, big and small, adventures waiting, standing tall. He's more than just a coach, you see, a father, friend, community, inspiring others day by day, showing the world a better way. Life's a vlog, a daily show, with twists and turns and highs and low. Family moments, laughter bright, filling his days with pure delight. Rotary's call, a helping hand, serving others across the land. Sportcasting voice, clear and strong, sharing passion all along. Unboxing treasures, big and small, adventures waiting, standing tall. So raise a glass to Coach H-Bomb, a life well lived, a heart of gold. His daily journey, a story told, a legend in the making, brave and bold. Court where friendships abound, respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. At every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBL's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. My hand strong, a unified force, each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game, VRBL's legend etched in fame. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. A family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you.
VRBO's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. My hand strong, a unified force, each dribble pass, a winning course, commitment shown in every game. VRBO's legend, etched in fame. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. A family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBO spirit, watch us grow. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBO, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. At every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBO's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. So my hand strong, a unified force, each dribble pass, a winning course, commitment shown in every game. VRBO's legend, etched in fame. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. More than a league, a family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBO spirit, watch us grow. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBO, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. Every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBO's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. My hand strong, a unified force, each dribble pass, a winning course, commitment shown in every game. VRBO's legend, etched in fame. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. A family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBO spirit, watch us grow. VRBO, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBO,
basketball, me and you. At every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBO's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBO, fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. So my hand strong, a unified force, each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game. VRBL's legend, etched in fame. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. More than a league, a family we found. On this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. At every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBO's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. So my hand strong, a unified force, each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game. VRBL's legend, etched in fame. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. More than a league, a family we found. On this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. At every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBL's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. So my hand strong, a unified force, each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game. VRBL's legend, etched in fame. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion, day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. More than a league, a family we found. On this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL
VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. At every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBL's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. My hand strong, a unified force, each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game. VRBL's legend, etched in fame. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. A family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. At every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBL's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. So my hand strong, a unified force, each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game. VRBL's legend, etched in fame. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. More than a league, a family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. Every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBL's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for glory, honor, shining light. My hand strong, a unified force, each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game. VRBL's legend, etched in fame. VRBL, the fire burns bright, with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight, for
a family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. Every corner, every street, a brotherhood of hoops can't be beat. VRBL's rising, hear the call. Subdivision schools, stand up tall. VRBL, the fire burns bright with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight for glory, honor, shining light. My hand strong, a unified force. Each dribble, pass, a winning course. Commitment shown in every game. VRBL's legend etched in fame. VRBL, the fire burns bright with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight for glory, honor, shining light. A family we found on this court where friendships abound. Respect the game, respect the foe. In VRBL spirit, watch us grow. VRBL, the fire burns bright with pride and passion day and night. In a rivalry, a thrilling fight for glory, honor, shining light. VRBL, the name rings true. Brotherhood of basketball, me and you. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat, no? This is another episode of our BRBL Draft Combine Season 1 podcast. Yan. As you can see, solo flight tayo ulit for this day. Okay lang yan. Yon. So for this week, no, nakita natin ang debut ng two teams na hindi nakapaglaro nung week 1 and hindi naman tayo pinahiya. Ang ganda ng laban. Nakita rin natin ang debut ng ating first overall pick at third overall pick. Ang first overall pick ay si Abet Season for Team Piduts. Samantalang si JM Lavares naman ang third overall pick para sa INJ. Yon. So, yan, palakpakan mo. So, bago tayo magsimula ng ating review for the games, may nagawang history noong Saturday sa ating VRBL Draft Combine Season 1. Ano ayan? Meron tayong dalawang history. Unahin natin ang unang triple-double for VRBL Draft Combine. At yan, ang unang triple-double ay nagawa ng ating fifth o sixth overall pick na si Justin Samson with 12 points, 10 assists, and 15 rebounds. Yan, paalakpakan tayo para kay Justin. Talagang pinapakita niya na hindi pa siya at kaya niya pang makipagsabayan, lalong-lalo na
na-challenge siguro to dahil ang kalaban niya nung araw na yan ay si MVP front runner na si Toffer Roque. Grabe, triple-double ka at ang kalaban mo, number 1 sa MVP race. It's a statement na kayang-kaya talaga. Wala na tayong masasabi dito kay Justin, no? Talaga na mga ganyan ang laruan yan. Minsan kailangan lang siguro talagang ginigising ang natutulog na dragon. At siguro na-challenge talaga siya sa kanyang kabantayan na si Toffer Roque. More on that later, no? Then we have another history in VRBL Draft Combined. We have the 21 rebounds of team head Rendo Padua. Yon. Grabe ang 21 rebounds, boss. Napapagod ka ba? Napakahirap gawin nito. 21 rebounds. Ang dami mong hangin dito. Grabe. Pinapakita sa atin ni team head Rendo na kayang-kaya niyang sumabay at hindi lang siya pang team head, no? Grabe ang efforts na ginagawa ni team head Rendo para sa kanilang team. And again, congratulations sa iyo, team head Rendo, no? Pagpatuloy mo yan. At ito na mga 21 rebounds ni team head Rendo is back-to-back to kasi last week sa ibang liga, meron naman siya dong 27 rebounds. Grabe ang kondisyon nito ni team head Rendo, no? Ano kayang ano nito? Ano kayang sikreto nito na simula ng 2026, 20 rebounds back to back. Ha. Grabe, share naman niya na GM Rendo kung nanonood ka. Ha? Para naman medyo mahawa kami sa iyong inspirasyon. So moving forward, reviewin na natin ang mga nangyari sa week 2 ng ating VRBL Draft Combined. Sa ating first game, we have the debuting teams of Papawis P-Dudes and INJ. Nanalo dito ang P-Dudes 88-83, no? Pero it is a close ball game nung dumulo na, no? Pero nung start nito talagang dinominate ng P-Dudes ang laro, no? We have the quarter scoring nung first quarter. Lamang ang P-Dudes sa 28-16. Then nung second quarter, dinagtagan pa nila yung lamang nila. 56-33. Grabe yung dinoble nila yung score nila nung first quarter. And ang score lang ng INJ sa second quarter is 17 points, no? Medyo nangangapa ang INJ nung first half dahil marami sigurong players dito na hindi pa masyadong kilala ni team head JC, no? Pagdating naman ng third quarter, dito tayo medyo nagginulat ng INJ, no? Ang ganda ng adjustment na ginawa dito ni team head JC. Grabe yung run nila. Natapos ang third quarter 66-68. Grabe yung 33-12 score nung third quarter at nahabol ng team INJ itong lamang ng team P-Dudes, no? Grabe ang combinations nila dito, yung press defense nila, then transition offense. Pinakitaan tayo ng players nila na kapag dinadaan sa sipag, kayang-kaya pang makahabol. Pero pagdating ng fourth quarter, nakapag-regroup dito ang team P-Dudes. And nung mga 5 minutes pa ng ball game, no, lumamang dito ang INJ ng isa. But Boss JMP happened.
Grabe to si Boss JMP nung fourth quarter. Napakasipag tumakbo, napakasipag dumipensa. Grabe, siya ang pasimula ng run ng team P-Dudes with the 4-0, yung fast break layup niya, and yun, nakuha nila ulit yung lamang, and hindi na sila tumingin pa sa ball game na ito. Grabe, ang kagandahan talaga ng basketball, hindi mo masabi. Kailangan talaga lock in ka every quarters para, alam mo yun, masustain yung lamang. Dito pinapatunayan ng ating draft combine na although lamang ka sa isang quarter, huwag ka dapat maging kampante kasi your opponents will have runs na least expected. Kailangan lang makuha ng mga team heads ang tamang kombinasyon sa loob ng court. Now we discuss the individual leaders for both teams. Sa P-Dudes, we have the first pick, Abet Season with 28 points. Boss Jess Padaw, grabe, siya ang team leader sa rebounds with 15. Batang-bata, boss. Siya rin ang maraming assists with 4. And we have Picardal with 6 steals. Sa kabila naman sa INJ, we have Collado with 25 points. The third overall pick, Labares with 10 rebounds. Whoa! Team head JC Oxon with 3 assists. Change man si team head JC, ha? Then we have Collado again with 5 steals and Favor with 2 blocks. Punta tayo sa team stats. As we can see, no, sa points, yun nga, nanalo ang P-Dudes 88-83. Ito ang malaking discrepancy. Siguro na medyo nahirapan yung INJ, no? P-Dudes has 71 rebounds. Grabe yan. Against the 45 of INJ. Ang daming second chance points nito. Then we have the assist 22-15. P-Dudes is sharing the ball more, no? Sa steals, medyo tabla, and the blocks, medyo doon lumamang INJ sa defense, 5-0. Pero yun nga, no? Sabi nga, kung titingnan natin dito sa game summary natin, no? 71-45, ang laking lamang nito, 26 rebounds, no? Kung laging ikaw nakaka-rebound ng bola, no, mas marami kang opportunity to score, no? Grabe. And sabi nga ni the great Hanamichi Sakuragi, no, the one who controls the rebound controls the game. Ito ang siguro naging kwento ng larong ito, no. Talagang itong P-Dudes, marami pa sigurong tinatago to, lalo na rin tong INJ, no, to come back from that 23-point deficit at mababa mo sa 2 at lumamang ka pa ng fourth quarter ng isa. Wala tayong masabi sa team effort ng INJ dito, no? Talagang ibang never say die spirit na pinapakita o nirarab ni team head JC sa kanyang team. We go to the individual stats. First, punta tayo dito sa team P-Dudes. We have Abet Season with the double-double performance, 28 points, 10 rebounds. As expected, for the number 1 pick, he is carrying the load for this team, no? He was supported by Boss JMP with 14 points, 15 rebounds, 4 assists, and 3 steals. Pucha, batang-bata, boss. Umaagaw pa. Then, we have Picardal
with 15 points, 6 rebounds, 4 assists, and 6 steals. And yun, no? We have Sevilla pa pala, the second pick of Piduts with 13 points and 7 rebounds. Nakikita natin dito partida dito sa Piduts, no, hindi pa naglaro ang kanilang team head na si Julian Sevilla, pero panalo sila agad sa first game. Dito sa Piduts, no, ang na-impress ako sa larong to at nasagot yung mga unknown sa akin, itong Picardal. Grabe na point guard to, napakabilis. Ang hirap habulin, batang bata. No? Siguro kapag nag-gel pa silang dalawa nung Sevilla, may hirapan na mga teams na sunod na makakalaban itong Piduts, no? The only thing na medyo missing dito is yung second five nila, nung nahabol sila, no, si Martin Padaw lang yung kanilang ball handler dito, no, sa second unit nila. At yun ang medyo kailangan nilang i-resolve for the next game. As we move along, punta tayo sa stats ng INJ. They were led by Collado. This is another unknown for me. Pero grabe, 25 points, 6 rebounds, 3 assists, and 5 steals. Grabe ang umuopensa na at dumidepensa pa. We have a double-double performance for our third pick, JM Lavares, with 12 points, 10 rebounds, and 2 blocks. And they were supported by Favor with a double-double also with 12 points, 10 rebounds, 2 assists, 1 steals, and 2 blocks. So these three are carrying the load for Team JC, no? As we see, medyo kailangan pang ayusin ni Team Head JC yung kanyang team, no? Ang ganda ng adjustment niya nung second half. Grabe yun. Siguro nung mga panahon na yun, nakita niya na yung timplahan ng players niya, no? And medyo mag-ingat dito ang susunod na kalaban nila dahil kapag itong team na to nag-gel, medyo mahirap talunin, no? Kudos sa'yo, Team Head JC, for bringing out the best for your players. And dako tayo sa best player of the game. Ang best player natin, si Boss JMP, Jess Padaw. Palakpakan! Yung saka batang bata with 14 points, 15 rebounds, 5 assists, and 3 steals. Grabe to si Boss JMP, no, nung fourth quarter, no, nung 5 minutes. Grabe ang takbo nito. Saka grabe ang hustle, hindi mo talaga matatawaran tong si Boss JMP. Wala tayo masabi sa kanya. Grabe yung mga fast breaking layups niya, kahit 2, 3 yung sumasabay. Nasushoot, kondisyon na kondisyon. Partida galing pa sa injury itong si Boss JMP. Pagpagatuloy mo yan, boss, aasahan pa natin yan sa week 3 kung ano pang ilalabas ng isang JMP. Dako tayo sa ating second game. The second game is between the second game is between Team CAK versus Team EJS. Nanalo dito ang Team CAK 105-81. Medyo malayo ang score nito. But nung first half, hindi to ganun kalayo, no? Ang ganda ng laban na to.
dikitan hanggang second quarter. Nung first quarter lamang ang Team CAK 30-20. Then nung second half, parehas nakascore ng 19 points itong both teams sa 49-39. Pero pagdating ng third quarter, dun medyo umalagwa ang Team CAK. 29 points ang in-score nila against the 23 of Team EJS. Ang score ng third quarter is 78-62. Medyo maganda yung run doon ng Team CAK. Kudos kay team head Reyes Ramos sa adjustment ng kanyang team. Then, pagdating ng fourth, 27-19, outscored pa rin nila yung Team EJS, no? For Team EJS, they are missing the services of their second round pick, Banal. Kaya medyo struggling ang team nila sa game na to. And another scorer in Hakim Borja, no? Grabe. Pero laban pa rin, no? Kahit 8 lang sila at kulang-kulang nilaban ng team ni Team Head Rendo ang larong ito. As we go to the individual leaders for each team, we have Angel Dino with 27 points, Jan Kabugawan with 17 rebounds, Jan Kabugawan with 11 assists, Dino with 2 steals, and Kabugawan with 1 block. Para sa EJS naman, we have Buen Biahe with 28 points, Padua with 21 rebounds, Padua with 5 assists, Padua with 7 steals. Grabe yan, iba talaga mag-agaw tong Team Head Rendo, no? And for the blocks, we have 3 for Ives Santos. Tingnan natin ang team stats for this game. We have Team CAK out-rebounding Team EJS 71-62. This is given, no, na medyo out-rebounded dahil kulang sa malaki itong EJS. Pero this is a small margin, 9. Pero dito nadali ang EJS, no? Sa assist department, we have 33-16. They are sharing the ball more and trusting other teammates for CAK, no? And for steals, 7 nga nasabi natin kanina kay Rendo. 6-10, doon lumamang ang EJS. Sa blocks, doon din sila lumamang 3-2. Punta tayo sa individual stats. Unahin natin ang Team EJS. We have a double-double performance for 3 players. We have Felix Buenbiaje with 28 points, 12 rebounds. We have Doc Ives Santos with 12 points and we have 10 points and 12 rebounds. We have Garcia with 11 points and 10 rebounds. Yun nga, no? Kapansin-pansin na kulang ang scoring load for EJS kasi wala si Hakim Borja. Pero ang nakakagulat dito sa team EJS, no, itong si Doc Ives Santos na medyo nagiging buwakaw na at dumidepensa pa, no, with 3 blocks pala to si Doc Ives. Grabe, it's gotta be the Sando, Doc, no? Pagpatuloy mo yung double-double performance mo, parang kondisyon na kondisyon tayo, no? We have yun, no? Medyo kulang ang performance dito for the number 1 pick, Jero Saldivar with 17 points, 2 rebounds and 2 assists. Baka medyo pagod lang to si Boss Jero, but nevertheless they step up, other players step up for this team, especially si Ives Santos saka si Garcia, no, in the absence of Hakim. Punta tayo sa kabilang team.
Punta tayo dito sa Team CAK. We have double-double performance for Angel Dino with 27 points, 13 rebounds, 3 assists, 2 steals, and 1 block. Grabe to si Angel. Unstoppable to no first half. Talagang he maximizes the opportunity na walang malaki itong EJS, no? Puro loob ang atake nila dito. We have also EJ Villarosa with 15 points, 11 rebounds, and 7 assists. Nakikita pa natin dito, we have the scoring prowess of Galotera with 18 points and Shano with 16, no? Talagang dito natin nakikita na maraming firepower tong Team CAK, no? Kasi balance scoring and almost maraming naka-double digit sa kanila. Talagang yun nga no, nung pino-project natin tong team na to, malakas to in the substitution every 5 minutes, no? Ito ang kanilang strengths. Dito sa game na to, medyo hindi sila nagpabaya. Tulad nung first game nila, no, medyo naging kampante sila ng third at doon sila nahabol ng kalaban. Then we will have our best player. Walang iba kung hindi ang the big man, Angel Dino, with 27 points, 13 rebounds, 3 assists, and 2 steals, no? Dito sa game na to, wala ka nang mahihingi pa kay Angel. Talagang binigay niya yung lahat at talagang he is seizing the opportunity. Alam niyang walang malaki ang kalaban. Talagang he muscles his way inside, no? Kasi parang ang sumasabay lang sa kanya dito si team head Rendo at si Doc Ives. Medyo outpowered niya yung dalawang players na yon, no? Saka dito natin nakikita yung Angel Dino na tumatakbo. Grabe ang kondisyon ni Angel Dino nung larong ito. Medyo inspired basketball. Ipagpatuloy mo yan, sir. Para, alam mo yon, ikaw ang susi ng team CAK for their playoff run. Punta tayo sa ating third game. The third game is between team BJC versus the Good Boys, no? Dito naman sa larong ito, medyo dikitan din nung first half, no? Hindi lumayo, 12 points lang ang lamang ng team BJC, no? We will have the scoring nung first quarter, 16-23, 7-point lead of Team BJC. Pagdating ng second quarter, 32-44, medyo lumayo doon ng BJC ng konti. Outscored nila ang Team Good Boys 21-16. Pero ang crucial dito nung second quarter is the 4 fouls of George Faraon. Grabe. Itong game na to medyo frustrating for George, no, for having 4 fouls in second quarter. Parang patapos na yung second quarter nito. More on frustrations for George. Then dun nga yung kinikwento natin, no, pagdating ng third quarter dito na nagkaroon pa ng run ang BJC, medyo lumayo sila. They outscored the Good Boys 29-22. We ended the third 73-54, 19-point lead for BJC. And pagdating naman ng fourth quarter, medyo nakabawi rito ang the Good Boys, outscoring BJC 30-19, but the lead was too big to handle, no? We go to the individual leaders for both teams.
For BJC, we have Axel Mangrobang with 24 points. Justin Samson with 15 rebounds. Siya ulit with 10 assists. Siya na naman with 6 steals. At siya ulit with 4 blocks. Grabe, Tin, pinakyaw mo naman ang individual stats for your team. Kulang na lang ang puntos. Kailangan mo na atang ma-challenge. Sinabi ni Commissioner Carl na ikaw magiging points leader for this season. Samantalang sa kabilang team naman, we have Topher Roque with 25 points. Siya ulit with 18 rebounds. Siya ulit with 5 assists. And we have Noro with 4 steals and Noro again 2 blocks, no? We see the team stats naman for both teams. We have 94 to 84 sa points, no? We have rebounds 54 to 51. Out-rebounded dito ang Good Boys. Pero to think na hindi pa naglaro dito si Robbie Harano, no? Medyo kailangan ng box out dito ng Good Boys. That is 3 rebounds. Kung equivalent mo yan, parang 6 points din yan. Malaking bagay yan. But the Good Boys are sharing the ball more, 16 to 19 assists. Then, ang ganda ng defense na nila with 13 to 10 steals, 3 steals difference. Pero ito yung pinaka malaking lamang sa blocks department. 9 para sa BJC at 4 lang sa The Good Boys. Medyo medyo malaking diferensya, lalo na nasa Good Boys at naglaro si Topher Roque. Wala siyang blocks nung game na to. Medyo maganda ata ang pagkakabasa ng BJC sa depensa ni Topher, no? We go to the individual stats. Unahin natin itong team BJC. We have Topher Roque with a double-double, 25 points, 18 rebounds, 5 assists, 2 steals. Pero kapansin-pansin nga natin dito na wala siyang blocks nung ball game na to, no? Yung performance ni Topher, inulit niya ulit yung ginawa niya nung first game niya with a 20-15 plus rebounds, no? 20 points, 15 rebounds. Talagang ibang Topher Roque ang nakikita natin dito sa VRBL Draft Combine. And ang bait niya sa larong ito, medyo nakakapagtimpe. To think na hindi naglaro si team head Irvin, siya ang kapansin-pansin dito na kulang sa opensa ng team Good Boys. Sinuportahan si Topher ni Arizala with 23 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steals. And George Faraon with the overall performance stats all over the place, 20 points, 4 rebounds, 5 assists, 2 steals and 1 block, no? Medyo siguro mas madadagdagan sana tong stats ni George kung hindi siya foul trouble no second half. Medyo nag-iingat siya ron. Medyo dito sa The Good Boys nakikitaan natin na etong si Arizala is nag-i-step up sa kanila, no? Medyo nagulat ako dito kay Arizala. 2 games consistent siya na double sa points. Talagang siya yung tumutulong kay Topher kay George sa scoring load dito sa team na to. Sorry. Punta tayo sa kabilang team, sa team BJC. Team BJC was, yun nga, sabi natin kanina, the first triple-double of the season led by Justin Samson with 12 points, 15 rebounds, 10 assists, 6 steals, and 4 blocks. Grabe yan.
all over. Muntikan na ata itong mag quadruple double, no? 4 na steals na lang. Then he was supported by Axel Mangrobang with almost a triple double, 24 points, 7 rebounds, 7 assists. Tapos nandun si Makabadbad with 20 points, 4 rebounds, and 5 assists. Grabe itong Makabadbad. 2 games na 20 points ang ginagawa nito. Talagang instant offense to siya, no? And kita natin dito sa Team BJC, no? Very balanced, lahat nakaka-score. Lahat were given a chance to score. At walang zero dito sa kanilang points. And they are sharing the ball more, no? Ito ang isa sa mga strengths nila dahil pagka-rebound nila, fast breaking and instant offense. Partida to, wala pa si Rob Yaranon. We go next to our best player of the game. Wala nang iba kundi si Mr. Triple Double, Justin Samson with 12 points, 15 rebounds, 10 assists, 6 steals, and 4 blocks. So, wala na tayong masasabi dito kay Tin, no? MVP mode na siya this early this season, no? Week 2 pa lang tayo. Nakikita na natin ng flashes ng kanyang MVP campaign. Grabe to. Wala ka nang hanapin sa isang first overall pick, no? He's giving his all for the team. He is adjusting kung ano yung kailangan. Kung kailangan mo ng rebound, kailangan mo ng assist, kailangan mo ng steals, kailangan mo ng block. He is doing it all. And he did this against the number 1 contender for the MVP race, no? Talagang nakipagsabayan siya kay Topher Roque sa larong ito. Talagang he challenged himself na hindi ko basta-basta ibibigay sa iyo ang MVP trophy. Kailangan mong paghirapan yan. Gcash na lang. Joke lang. Yon, tako na tayo sa ating league leaders for this week 2. Unahin natin ang scoring. Sa scoring, si Jet Kasim pa rin with 37 points per game. Isaiah Nang with 30. Here comes the first overall pick, Abet Season with 28. Felix Bianbiahe with 27. And Topper Roque with 26, no? So, wala na tayong masabi rito sa scoring leaders natin. Lahat yan, all deserving. But eyes will be with Jet Kasim and Isaiah Nang sa week 3 kasi yun ang kanilang second game. Bantayan natin kung tataas ang kanilang scoring or bababa. Punta tayo sa rebounds. Sa rebounds, wala nang iba. Ang nangunguna dito si White Panda, Topher Roque with 17 rebounds per game, followed by Rendo Padua. Ibang level kasi yung 21 rebounds na yun. 16 rebounds per game. Albert Ganapin with 15. Boss Jess Vada with 15 points. And to wrap up the top 5, we have John Kabugawan. Itong rebounds department, no? Nakakagulat to na kasama si Boss JMP. Siya ang pinakamaliit dito sa rebounding leaders natin, no? Iba talaga nagagawa ng puso, heart, and hustle. Kondisyon na kondisyon niyang boss natin. Boss, paturo naman kung anong sekreto. At magawa naman natin yan. Dako tayo sa ating assist leaders. Assist leaders, we have John Kabugawan with 8 assists per game, followed by Justin Samson with 8 assists also.
EJ Villarosa with 6, Toffer Roque with 5, and Rendo Padua with 5. Kita natin dito sa assist department, no? Ang dalawang point forward ang nangunguna rito. And kung mapapansin natin, puro all-rounder itong nasa assist department natin, no? Nakikita natin na hindi lang, basta alam mo yung role mo sa team and alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin, kahit anong nilalaro mong posisyon, forward ba yan, center ba yan, basta you look for your open teammates, you will be rewarded, no? Saka kung mapapansin natin, itong first 3 players na nandito sa assist department ay galing doon sa teams with chemistry, no? Kasi iba rin talaga yung kakakampi mo na, yung mga kakampi mo, no? Alam mo kung saan sila papwesto, alam mo kung saan mo sila hanapin. Kaya hindi na nakakaduda at hindi na nakakagulat itong Kabugawan Samson at Villarosa na nagli-lead sa assist. Dako naman tayo sa ating steals department. Sa steals, we have Christian Bentulan with 6, Lex Picaldal with 6, Samson with 5, Collado with 5, and Rendo Padua with 5. Dito sa steals department natin, no, medyo ang ganda ng top 5 natin dito kasi itong number 1, number 2 at number 4 ay hindi natin ine-expect o personally for me, hindi ko ine-expect na masasama sila sa steals department dahil medyo hindi ko sila kilala, no, but they are proving me wrong na alam mo yun na pakilala kami sa iyo. We will take this as a challenge na kailangan naming iparamdam na ito ang aming department at kailangan mo kaming mapansin. Yan. Ang medyo missing dito sa steals department natin ay yung ating projected na steals leader na si George Faraon, no? Medyo siguro ang laking bagay talaga na may 4 fouls ka at di ka makadepensa sa second half, kaya medyo nalaglag si George dito. We move forward to our blocks department. Sa blocks, we have the White Panda, Toffer Roque with 7 blocks, Justin Samson with 4, Jules Bascon with 4, Rendo Padua with 3, and Ray Noro with 3 blocks. Yun. Medyo kahit walang block si Toffer no last game, no, ang hirap talaga kasing habulin ng 7 blocks na yan. Medyo ang ganda ng pagkakapondo rito ni Toffer, no. But dito sa 5 na to, ang nakakagulat dito si Jules Bascon, no. Grabe ang effort na ginagawa ni Jules. Kudos sa'yo, Jules, no. Grabe. Rumi-rebound na, nanunupal pa. Grabe yan. Ipagpatuloy mo yan, Jules. Malay mo, mahabol mo yan si Toffer at ikaw ang ating susunod na blocks leader. Kapansin-pansin din dito sa blocks. Nandito pala si Noro with 3. Wala na tayong masabi dito. Basta Jules Bascon ang ating nakakagulat na nakasama rito sa blocks department. And dako tayo sa MVP race. We have Toffer Roque still leading the pack with 146 statistical points, followed by Justin Samson with 120, Angel Dino 100, Rendo Padua with 97, Felix Benbiay with 93, EJ Villarosa with 85, Arizala with 82, Noro 78, George 75, and Mang Robang with 74. Grabe, evenly distributed kung MVP race natin, no? Kung mapapansin natin, we have maximum 3 sa isang team, no? And almost 2 teams with 3 players in the MVP race.
dito natin nakikita na talagang evenly distributed ang ating teams at maganda ang pagkakadraft natin at alam mo yun, given the opportunity, these players will rise to the occasion, no? Dito sa 10 na to, no, medyo nakakagulat sa atin ay ditong 7 and 8, no, si Arizala saka si Ray Noro, no. Itong si Arizala kasi medyo nagulat tayo na talagang minamaximize niya yung opportunity na he is scoring more for his team, na siya yung nag-i-step up na kailangan umupensa dahil kailangan ng good boys yan. While ito namang si Ray Noro, no, pinapatunayan niya na with the right hustle and the heart, talagang you will be rewarded kasi hindi naman siya masyadong he doesn't need the ball, no. Talagang dinadaan niya sa sipag, sa rebounds, sa steals, sa blocks. Yung puntos, it will come to him naturally, no. And as we see the number 1 and number 2, no, medyo 26 statistical points lang yan. Medyo malapit-lapit at pwedeng mahabol ni Justin Samson sa ating week 3 kung magpapatuloy ang kanyang overall performance. He might take over Topher Roque kung hindi maglalaro si Topher, no. Medyo nagugulat tayo, 2 out of 2 siya sa season na to, no. Iba ata ang karisma ni team head Ervin Pameroya na hindi pa nagmimintes ng laro tong si Topher. Ano kaya nga pinakain o ano ang sinabi ni team head Ervin sa kanya, no. Yun. As we close the MVP race, no, medyo marami pang mangyayari lalo na sa week 3. Tingnan natin kasi yung iba dyan katulad nila Pidut saka nila INJ, 1 game pa lang sila, no. Medyo pagdating ng week 3 baka makahabol yung mga players natin like Abet Season Picardal, yan makikita natin sa next week. As we go to week 3 ng ating draft combined, yun, we have the first game on Saturday, 1 p.m. We have P-Dudes versus Dale Time with the power of friendship. Grabe. Itong P-Dudes coming from a victory, no? Pero not convincing. Tingnan natin kung mapapatuloy nila yung kanilang momentum sa larong ito, no? Tingnan natin kung ma-outscore nila o ma-outgun nila itong Dale Time with the power of friendship. Itong naman sa Dale Time, tingnan natin kung makakabawi sila sa kanilang first game loss at kung makakapag-regroup na sila sa ball game na ito, no? This will be a great match-up dahil itong Dale Time with the power of friendship, napakadaming scorers nito, no, na hindi pa siguro nagje-gel o hindi pa nagja-jive sa kanilang team. And itong kanilang first round pick na si Ganapin ay galing din sa injury, no, and that will be a key match-up against Team P-Dudes, no. We will have the number 1 pick of Abet Season versus Ganapin, no. That will be an interesting matchup. Both bruisers and both power players, no, na talagang sa ilalim naglalaro. And another matchup for this one is the scoring of Isaiah Nang and dahil si Isaiah Nang naman talaga go-to guy nitong Dale Time with the power of friendship. Pero nakikita kong X-factor dito sa kanila ay si Briggs Buckley, no. There are so many hype nung pumasok si Buckley sa ating draft combine, no.
We have yet to see the explosiveness of Buckley. Balita natin, medyo galing pa sa injury to, no? Siguro kung wala na siyang injury at medyo healthy na tong Buckley, maraming mahihirapan ang ano dito, ang P-Dudes, no? Pero na lang kapag nakapag-adjust sila sa second quarter. Also, we will have tingnan natin kung hanggang saan ang kayang takbuhin ng mga point guards ng P-Dudes, no, with Sevilla and Picardal, dahil silang dalawa ang X-factor dito sa ball game na to para manalo yung P-Dudes, no. Kung mapagpapatuloy nila yung kanilang good game, ang kanilang pesky defense, run and gun, fast break, at outgun nila itong Dale Time with the power of friendship, medyo dun sila lamang, no? Kasi itong Dale Time, no, kulang to sa legit point guard. So if they can control the rebound and outrun this team, malaki ang chance na nila na manalo sa ball game na ito. So with that, sino ba ang pipiliin natin, no? I think for this ball game, I will choose Dale Time siguro, no? Kasi with the firepower of the second unit ng Dale Time, they still have a scorer, they still have a legit center. Medyo may chemistry na kasi itong team na to, no? At magkakakilala na sila, and that will be a plus coming to this ball game, no? Lalong-lalo na kapag yun nga, no, nung sinasabi natin palagi, lalong-lalo na kapag naging peak performance si Buckley saka si Ganapin, no? Medyo doon mahihirapan ng P-Dudes. So yan. Okay. Pero hindi naman natin sinasabi na matatalo ang P-Dudes dito. Ito lang yung ating honest take for this ball game. Sako tayo sa second game. Second game natin is between Brodies and INJ, no? So Brodies, this is the second game of Brodies, no? And the second game of INJ. For Team Brodies, they are still missing the services of the second pick overall in Gaidel De Leon, no? Pero nanalo sila no first game nila. What more kung andyan pa ang kanilang center na si Gaidel? Ano pa ang mas ipapakita ng team na ito? Samantalang naman dito sa INJ, no, coming from a tough loss, ano na ba ang adjustment na gagawin nila dito? Ipagpapatuloy ba nila yung magandang adjustment nila no second half last game, or magpapatuloy pa rin ng kanilang struggles on adjusting with the system of JC, no? And for this ball game, I think the X factor here will be Gaidel De Leon for Team Brodies, no? Kailangan ng Team Brodies ng inside presence. Kasi itong INJ, meron silang JM Lavares, no, which yun nga, pinagpakita siya with a double-double performance. Medyo mahirap din kasi lumaban ang undersized, no. Isa pa sigurong X factor dito kay Team Brodies is si Darwin Gara, no. Kailangan niya pang mag-step up lalo na sa rebound department kapag hindi naglaro si Gaidel, and kailangan niya pang suportahan ng todo si Jet Kasim on the scoring. Samantalang dito naman sa INJ,
wala naman tayong masabi rito, no? It was a great overall team performance and overall adjustment ang nagdala sa kanila nung kanilang first game. Dito natin makikita na medyo hindi nataranta si Team Head JC, no? Na talagang kalmado lang, kaya natin to, basta mag-share tayo ng bola. At pinakita dito ni Team Head JC na he can give way, no? Kasi nakita natin yung third quarter run, papunta ng fourth quarter, hindi siya pumasok agad, no? Talagang he sacrificed his slot na para ipagpatuloy nung second unit, yung nasimulan nila na habol nung third quarter. That to me is you're giving confidence to your teammates na sige, basta ipagpatuloy niyo yung magandang ginagawa niyo, you deserve the playing time. Yun. So, with the forecast of this game, I think I will go with chemistry here, no? Lalo na pag naglaro si Gaidel, no? I will pick Team Brodis to win this ball game because they have the chemistry and they have the big three if Gaidel will play, no? Kita naman natin yung Jet Kasim this season. Talagang given na magkakakampi sila, yung binibigay na kumpiyansa ng mga kampi niya, no? Hindi niya pinapahiya with 37 points. Napakahirap gawin niyang 37 lalo na sa change 5, no? Kailangan magandang rhythm mo kagad dito at pinapatunayan ni Jet Kasim na yun nga, no? Basta pagkatiwalaan niyo ako, iinit ako sa larong ito. So with that, yun, no? Nasabi na natin Brodis tayo dahil sa chemistry ng kanilang big three. Dako naman tayo sa last game of week 3. We will have Team EJS versus the Good Boys. Both teams are coming to losses, no, from week 2, no. Itong EJS medyo devastated with a 20 plus na loss, and samantalang ito na mga the Good Boys is natalo sila ng 10 points, no. Dito medyo makikita natin na sino yung mas gustong manalo at mas uhaw, no? At sino yung team na makaka-recover agad. Kasi itong EJS, pag-usapan na natin, no? Itong EJS medyo malakas na team to, no? Ang problema lang talaga nila dito is attendance. For the first 2 weeks natin, hindi pa sila umaabot ng 10, no? With that, medyo nakakapagod yung ganyang sistema, no? Na 8 ka lang, wala kang saban, you are dehydrated, tapos alam mo yun, hindi pa nasushoot yung mga tira mo. Medyo it will take a toll, no, from you. Lalo na siguro, ito naman is change 5. Kung mabilisan, puro fast pace pa naman madalas ang nangyayari sa draft combine, no? They need to make their players available. Hindi pa naman huli, no? They have still 2 games before the playoffs. Kasi iba yung nagje-gel kayo ng eliminations, no? Iba yung nagkakaamuyan na kayo kahit kahit lagi kayo nagtatalo. The important thing here is the chemistry na you build. Pagdating naman ng playoffs, wala naman tayong twice to beat, no? It's everybody's ball game na dapat magkaamuyan na kayo para at least you will give your selves a chance to win. Para naman dito sa Good Boys, no? Ang nakikita natin dito,
kailangan maglaro ni team head Ervin Pamiroyan dito, no. Medyo kulang ang scoring powers ng Good Boys pag wala yung isang Ervin dahil nawawala ng shooters, no. Nawawala ng papasahan si Topher Roque pag nasa poste siya. Kasi ang nangyari nung game, nagtiwala sila masyado sa fast break and sa ilalim, no, which is nache-check sila ng BJC. Ang tumitira lang kasi dito sa Good Boys sa 3 points si George. And syempre, no, alam naman natin na foul trouble si George, no, medyo nawala yung aggressiveness niya. And yun yung kailangan ng Good Boys, no, yung aggressive on the offense and instant points. Kaya team head Ervin, no, kailangan mo maglaro. Doon naman tayo sa X factor for both teams. I think dito sa EJS, the X factor will be if maglalaro yung sentro nila at second round pick nila na si Banal, no. Iba kasi yung meron kang inside presence, defensive presence, na pag dumrive yung mga kampi mo, ay kalaban mo, kampante ka na may habol, kampante ka na may rebound, kampante ka na, alam mo yun, na talagang kapag naiwan ka, may health defense. Iba rin kasi yung nagagawa ng confidence pag alam mong meron kang mapagkakatiwalaan na lumagpas man sa iyo yung kalaban mo, merong sasalo, no? Which is yun yung kailangan ng kanilang point guard na si Jero Saldivar sa kanilang team head na si Rendo Padua. They cannot do this alone on defense, no? Yun, kasi sa offense wala silang problema eh. They have the firepower. Kailangan lang maglaro ni Hakim para madagdagan pala yung firepower nila. Samantalang dito naman sa The Good Boys, ang nakikita ko ditong X Factor is yun, si team head Ervin Pamiroyan, no. Kailangan niyang maglaro dito sa game na to para medyo lumuwag ang kanilang gitna. Hindi kasi makapag-operate si Topher, no. Wala siyang wala siyang ibang option na napapasahan. Iba kasi yung meron kang outside threat, no. Although maganda yung mga si Topher kasi medyo magandang player dahil pass person, no. Pero syempre, pag limited yung papasahan mo, medyo mahirap din, wala kang choice. At pag wala ka ng mapasahan, yun na, doon ka na parang manggigigil, doon ka na parang magsosolo, no. So they needed badly si team head Ervin. Now for the projection for this game, I think this will be a battle between offense and defense, no. I think for this game, if this is a malaking if kompleto ang EJS, I will go for them, no. Kasi iba yung every 5 minutes meron kang 2 scorers sa loob, no. Iba yung main man ka every 5 minutes na alam mong tiwala ka na may i-score at may didepensa, no. Kasi if they are complete, pwede nilang paghiwalayin si Felix saka si Hakim, no. Then pwede nilang paghiwalayin si si team head Rendo and si Banal for the defense. So kung every 5 minutes meron kang defense and offense na anchor, ibang level yun na parang yun yung magdidikta ng laro, no. Tapos kailangan din na siguro kailangan nang mag-step up lalo ni first pick Jero Saldivar dito, no. Siguro nung mga lately medyo pagod lang dahil yun nga kulang yung kanilang team. But he needs to be aggressive on the offense, no. More aggressive kasi nakita naman natin aggressive talaga si Jero, hindi lang talaga nahuhulog yung mga ibang tira niya. But yun, because
him being aggressive, yung mga defense is lalapit sa kanya, no? Then he can share the ball at he will look for more open teammates, no? Kilala naman natin si Jero na hindi naman pilit na player yan. Talagang he will share the ball more if needed, no? Yan. So, yun. Grabe. Meron na tayong projections, no? Sang-ayon ba kayo sa mga projections natin, no? Grabe. Napakahirap pala mag-project. Lalo na ang hirap i-justify kung bakit yun at sila ang mananalo sa ball game na yun, no? So, yun. Maraming salamat, no? Alam naman natin na hanggang nandito ang VRBL Draft Combine. Asahan nyo na talagang tutuloy-tuloy nating podcast na to, no? This is our way of giving back to you, no, na para at least we will have some added flavor para sa liga natin sa Draft Combine Season 1, no? For this week, sino-sino ba ang nag-ano sa aking mata, no? Ang feeling kong nag-step up for their team. Sa akin, for this week, ang nakita ko na nag-step up at nagulat ako na kayang-kaya pa ay si Boss JMP, no? Grabe ang double-double performance nito ni Boss. For a 40 plus years old na player, he is still running. Kondisyon na kondisyon pa siya. Offense, defense. Talagang binigay niya yung kanyang lahat. Lalong-lalo na nung last 5 minutes nung laro nila, no, nung fourth quarter. Hindi siya masyado na pressure. Hindi siya compose siya, no. Hindi natin nakitang masyado nagalit, no. Nung lamang yung kalaban ng isa, siya pa ang nagpabalik ng lamang para sa team niya. Grabe yan. So yun, no? Kudos sa'yo, Boss JMP. Ipagpatuloy mo yan at i-share mo naman ang iyong sikreto para maging kondisyon. Yun, palakpakan! So, for week 2, no, maraming salamat sa inyong pag-tune in, no. Sana gawin pa nating habit to na every Wednesday manood tayo or ano lang kayo dyan, comment lang kayo, babasahin natin at babasahin yan. Kasi yun ay gagawin nating mas entertaining at mas interactive tong podcast natin, no. With your help, mas mapapaganda pa natin ito. So yun, this is for week 2 of our VRBL Draft Combined. This is Coach H-Bomb out. Maraming salamat.